Naitanong mo ba sa sarili kung paano ka magiging inspirasyon sa iba? Kung paano ka makakapag-contribute ng pagbabago sa ating mundo? Kung oo, ay naku, natutuwa ako sa iyo kaibigan dahil nararamdaman mo yan. Ang ibig sabihin, normal para sa atin na makaramdam ng ganyan. Alam mo ba na ikaw ay meron talagang purpose na mas malaki pa kaysa sa kaya mong gawin? At hanggang hindi mo ito nagagawa ay hindi ka magkakaroon ng sense of fulfillment at satisfaction. Ang purpose mo sa buhay ay hindi magkaroon ng matagumpay na career o business. Ang purpose mo ay hindi ma-entertain at maging happy-happy lang sa buhay. Ang purpose mo ay walang kinalaman sa trabaho, posisyon o estado mo sa lipunan. No, mas higit ka pa kaysa sa mga yan. Kaibigan, ang purpose mo ay may kinalaman sa disenyo ng Diyos sa iyo. Ang ibig ko sabihin, halimbawa sa Mark 5:1-20 ay makikita natin doon ang isang kwento na kung saan ng isang lalaki sinapian ng isang batalyon ng masamang espiritu. Mahabang panahon na hindi siya gumagaling. Natatakot ang mga tao sa kanya kasi kahit nalagyan siya ng kadena, nalalagot niya lang ito. Sigaw siya ng sigaw araw at gabi at doon siya nakatira sa libingan. Siya ay helpless, walang direksyon, walang pakinabang sa lipunan, kinakatakutan, walang potensyal. At marahil iniisip mo ay yan lang talaga ang purpose ng buhay niya. Mali kaibigan, dahil may purpose ang Diyos ng mas higit sa kalagayan at sitwasyon niya. Ayon sa talata ay pinalayas ng Panginoon ang mga demonyo sa kanya at siya ay gumaling. For the first time ay nagkaroon siya ng peace sa kanyang puso. At tingnan mo kung ano sabi niya sa Panginoon kahit ilang oras pa lang silang magkakilala. Mark 5:18, nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya'y isama niya. Wow, napamahal ang lalaki sa Panginoong Hesus at gusto nitong sumama sa kanya kahit saan. Narealize ko na kung ikaw ay nakatanggap ng pagmamahal at pagpapatawad ng Panginoong Hesus, ay hindi pwedeng hindi ka din magmahal sa Kanya. Yung pagmamahal na yon ay naipapakita sa kagustuhan mo na makasama siya kahit saan, na maging alagad o tagasunod niya. Kaya lang, tignan mo, may iba kasing plano ang Panginoon sa Kanya. Mark 5:19-20, ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat ng nakarinig noon. Parang sinasabi ng Panginoong Jesus, hindi pa time, palang araw ay magkakasama tayo ulit, pero in the meantime, ito ang purpose mo. Umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. Ang ibig sabihin ay nais ng Panginoong Hesus na ipamalita ng lalaki ang kabutihan at kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Meron siyang purpose, hindi lang siya isang taong parang basahan o dumi sa lipunan, kundi siya ay mayroong pinakamataas na job description. Bakit? Dahil ang utos ay galing sa pinakamataas na hari at Diyos. At ganun nga ang ginawa ng lalaki. Ang sabi sa talata ay ipinamalita niya sa buong Decapolis ang ginawa ng Panginoong Hesus. Wow! Yung kanyang failure, yung kanyang kahiyan ay naging isang instrumento para makakilala ang mga tao sa Panginoong Hesus. At hindi mangyayari yon kung hindi siya nakatanggap ng biyaya ng Panginoong Hesus. Kaibigan, may mga failure ka ba? At feeling mo wala nang pakinabang ang iyong buhay? O feeling mo hindi ka na magagamit ng Diyos? Mali kaibigan. Sapagkat ang grace o biyaya ng Diyos ay para sa ating lahat. Kaya nga, alalahanin natin na hindi natin magagawa ang purpose natin kung hindi tayo makakatanggap muna ng biyaya ng kapatawaran mula sa Diyos. Na-realize ko na ikaw at ako ay merong potential na magkaroon ng impact sa iba, kagaya ng lalaki. Kaya lang ay inakala natin na ang purpose natin ay makasurvive, maging masaya, at magpakayaman lang dito sa mundo. Makapagsimba 1 o 2 beses sa isang buwan. Mali kaibigan, ikaw at ako ay may privilege na maging ambassador ng Diyos, kagaya ng lalaki kanina. Sabi sa 2 Corinthians 5:20, we are therefore Christ's ambassador,
as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Wow, gaya ng lalaking pinalaya sa demonyo na naging ambassador ng Panginoong Yesus sa kanilang lugar, ay tayo din naman na nanampalataya sa Kanya ay binigyan ng bagong katungkulan. Tayo daw ay ambassador. At hindi ito mababago ng ating failure sa buhay. Sa ating mundo at politika ay ang ambassador ay representative ng kanyang bansa sa ibang bansa at naninirahan siya doon sa ibang bansa na yon bilang ambassador. Sila ang tagapagsabi at tagagawa ng kung ano man ang sinabi sa kanila ng kanilang pinuno sa kanilang bansa. Ang lahat ng sinasabi nila ay tinatanggap naman bilang opisyal na stand ng kanilang bansa. Now, kung ikaw ay ambassador ng Panginoon, ay nire-represent mo ang kanyang kaharian. Ang opisyal na sasabihin mo at paninindigan mo ay kung ano lang ang sinasabi ng Diyos na nasa kaharian niya sa langit. Kaya nga, alam ni Pablo at ng mga kasamahan niya na alagad na sila ay ambassador. Sila ay dayuhan lang sa lupa na ang purpose ay i-represent ang kaharian ng Panginoong Yesus. At kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Yesus na kagaya nila Pablo, ikaw ay citizen din sa langit. At dayuhan ka lang dito sa lupa. Dadaan ka lang dito sandali. Pero eventually ay uuwi ka sa iyong tahanan sa langit. Pero habang narito ka pa sa lupa, ikaw ang ambassador ng Diyos. Now, tandaan natin ito. Ang ambassador ay hindi nagsasalita para i-please ang ibang tao. Kung hindi ang lahat ng sasabihin niya ay manggagaling lang sa hari. Kaya ma-please ang ibang tao o hindi, basta ang sasabihin niya ay galing lang sa Diyos. Wala siyang sasabihin iba na hindi naman sinabi ng hari. Ang opinion niya ay hindi din mahalaga, kundi kung ano lang ang sinabi sa kanya ay yun lang ang kanyang sasabihin. Now, ang ambassador ay hindi lang messenger, kung hindi representative na ang ibig sabihin ay nakasalalay sa kanyang buhay, aksyon at sasabihin ang karangalan at reputasyon ng Diyos na nire-represent niya. Wow! Sobrang glorious ng position na ito para tawagin tayong ambassador ng Panginoon. Now, ang nakakamangha pa ay ang sinabi sa talata na God were making His appeal through us. Ang ibig sabihin, nakikiusap sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga ambassador. Grabe, sa sobrang pagmamahal sa atin ng Diyos, ay siya pa ang nakikiusap sa atin. Kulang na lang, tirisin tayo ng Diyos dahil sa ating kasalanan eh. Pero eto siya. Siya pa ang nakikiusap ngayon na magbalik loob tayo sa Kanya. Kaibigan, kung ang tingin mo, walang pakialam ang Diyos sa iyo, naku, hindi yan totoo. Ang talata na ito ang nagpapatunay na ayaw Kanya mapahamak. Kaya siya mismo ang nakikiusap sa iyo na magbalik loob sa Kanya. At sinong gagamitin niya? Ang Kanyang mga ambassador. Kaya nga hindi lang ito para sa pastor. Kung hindi kung ikaw ay nagsasabing Kristiyano, ay inaatasan Kanya ngayong maging ambassador para ma-reconcile ng ibang tao sa Diyos. Ito yung pag-uusapan natin ngayon sa part 2 ng ating series na Be Intentional, Be Your Potential. Napag-aralan natin last week yung Believe Your Worth, Be Your Potential. Ang ibig sabihin ay kailangan mo malaman at yakapin ang value mo sa mata ng Diyos upang magpatuloy ka sa pagtupad ng iyong potential. Ngayon naman ay hindi mo lang aalamin ng value mo sa Diyos, kundi aalamin mo naman ang purpose mo para mo ito matupad. Ang title natin ay Live Your Purpose, Be an Ambassador for Christ. Kaibigan, tapusin mo ang mensahe na ito, lalo na kung hindi mo pa kilala ang Panginoong Yesus, dahil ito ang magpapalaya sa iyo at magbibigay ng bagong direksyon. Magandang araw muli mga ka-What G. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin ay ako po si Kuya Mike.
Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group. Kung gusto mo sumali sa discipleship group, mag-type ka lang ng join sa comment section. Sa mga gusto mag-lead naman ng online discipleship group, ay message nyo lang kami. Type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Meron nga pala tayong live worship service sa UpLive na ginaganap every Sunday 10 a.m. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba, nakasama namin ay mag-type lang kayo ng worship at padadala namin kayo ng link. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos ka mawala sa mundong ito ay makakasama mo ang Diyos sa langit, mag-type ka ng save sa comment section at babahaginan ka namin ng mabuting balita. Okay, balik tayo sa topic. Paano nga ba tayo magiging ambassador ng Panginoong Yesus? Meron tayong 3 point. SRL, be an ambassador of salvation, righteousness, and love. So number 1, be an ambassador of salvation. Maging representative ka ng Diyos para sa kaligtasan ng ibang tao. Matthew 28:19-20. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang sabi ng Panginoong Yesus ay, gawin ninyong alagad ko ang mga tao. Ang ibig sabihin ng alagad ay isang taong magiging kagaya ng kanyang master. Siya ay may relasyon sa kanyang master bilang servant at estudyante. Pag-aaralan niya ang ginagawa ng kanyang master at gagawin din niya ito upang kalaunan ay maging katulad siya ng kanyang master. Ito ang ginawa ng 11 alagad. Pinag-aralan nila ang lahat ng tinuro sa kanila ng Panginoong Yesus. Isinabuhay at ngayon naman ay ipapasa daw nila ito sa iba sa pamamagitan ng paggawa ng kaparehas nila na alagad. Ang goal ay maging kagaya nila ang Panginoong Yesus na sumunod sa Diyos at gumagawa din ng alagad. Ang sabi sa talata ay, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Kaya ang gagawin nila ay tuturuan din nila ang kanilang magiging alagad na gawin ang kanilang ginawa, kagaya ng paggawa din ng alagad. Ito ang disenyo ng Panginoong Yesus na ang lahat ng kanyang alagad o tagasunod ay magiging kagaya niya na gumagawa din ng alagad. Kaya nga, kung sasabihin mo na ayoko gumawa ng alagad, hindi ko feel o hindi ako para dyan, ay kaibigan, suriin mo ang iyong sarili. Kung ikaw ba ay alagad talaga ng Panginoong Yesus. Kasi kailangan mong i-deny ang sarili at pasanin ang krus kung gusto mong maging alagad niya. Kasi sabi niya, hindi ka magiging alagad niya kung hindi mo kayang itakwil ang iyong sarili. Luke 14:26, ang sino mang pumarito sa akin na hindi napopuot sa kanyang ama at ina, asawang babae at mga anak, mga kapatid na lalaki at babae, maging sa sarili niyang buhay ay hindi maaring maging alagad ko. Ang sinumang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Hindi ibig sabihin na kamumuhian mo na ang iyong magulang, asawa at kapatid at yung sarili mo. Kundi ang sinasabi ay kung hindi mo siya gagawing pinakamataas na priority, na mas mahal mo siya kaysa sa mga mahal mo sa iyong buhay at mas mahal mo siya kaysa sa iyong sarili, ay hindi kanya pwedeng maging alagad. Kasi ang alagad ay susunod sa kanyang master. Magiging katulad siya ng kanyang master dahil ito ang pinag-aaralan niya at ginagaya. Kaya kapag sinasabi mo na ayoko gumawa ng alagad, ay parang sinasabi mo na ayoko sundin o maging katulad ng Panginoong Yesus. Kaya ang tanong ay, pwede ka bang tawagin na alagad pero hindi ka gumagawa ng alagad? Ang sagot ay hindi. Kasi ang alagad ay mag-iisip, magpaplano, magsasabuhay ng pagsunod na magligtas at gumawa ng alagad. Kaibigan, simulan mong tanggihan ng iyong sarili. Kapag meron kang bagay na ayaw gawin o hindi mo feel gawin na kalooban ng Diyos, nako, sabihin mo sa sarili ko, wala akong pakialam sa kung anong iniisip mo. Ang pakialam ko lang ay kung ano ang pinapagawa sa akin ng Diyos. Alam mo, kapag dumadating ka sa puntong yan,
ay natututo ka ng itakwil ang sarili mo. Nakakalungkot kasi maraming Kristiyano ang hindi kinakakitaan ng pagtatakwil sa sarili. Kapag magkakagipitan at mamimili na kung gagawin mo ba ang gusto mo o gagawin mo ang kalooban ng Diyos, naku, lumalabas na yung totoong kulay. Kaibigan, huwag ka maging part-time Christian, kundi i-commit mo ang iyong sarili ng buo 100% sa Diyos. Sabi ni Hudson Taylor, the Great Commission is not an option to be considered. It is a command to be obeyed. Kaya kaibigan, kailangan nating maging intentional na magbahagi ng kaligtasan. Ikaw ay ambassador ng Panginoon. Hayaan mo na makiusap ang Diyos sa pamamagitan mo na manumbalik sila sa Diyos. You are an ambassador for Christ. Kaya kung isipin mo lang, marirealize mo na ang dahilan kung bakit buhay ka pa ngayon ay dahil sa gusto ng Diyos na abutin mo ang mga taong nasa paligid mo para manumbalik sa Kanya. Sa ginawang pag-aaral ng Lifeway sa Amerika, maaring ang mga numero na ito ay nangyayari din sa atin sa Pilipinas. Sabi doon ay 79% ng mga unbelievers ay hindi naman big deal sa kanila kung babahaginan sila ng kanilang kaibigan patungkol sa kanilang pananampalataya. Kaya lang, ito yung nakakalungkot. Ayon sa survey, ay meron lang 3 out of 10 ang nagsabi na merong nag-share sa kanila kung paano maging Christian. Tapos 80% ng umaatid ng worship service once or twice a month or more ay naniniwalang dapat nilang ibahagi ang kanilang pananampalataya sa iba. Pero ito'y nakakalungkot kasi wala pang 10% ang nagbabahagi ng gospel sa isa man lang bawat taon. Kaibigan, live your purpose. Be an ambassador for Christ. Simulan mong maging instrumento ng kaligtasan ng iba. Sabi sa Philemon 1:6, and I pray that the sharing of your faith may become effective for the full knowledge of every good thing that is in us for the sake of Christ. Ayon sa talata, ay pinapanalangin ni Pablo si Philemon na maging epektibo sa pagbabahagi ng kanyang pananampalataya. Dahil naunawaan at naranasan ni Philemon ang kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Sabi diyan, ay for the full knowledge of every good thing that is in us. Na-realize ko na magiging epektibo ang pagbabahagi ng mabuting kaligtasan kung ang pagmamahal at kabutihan ng Diyos ang nagpupuno sa puso ng isang taong nagbabahagi ng gospel. At nauunawaan ito ng kanyang binabahaginan. Ang epektibong pagbabahagi ng gospel ay hindi nagmumula sa pananakot sa isang tao. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus kasi kung hindi, ay pupunta ka sa impyerno. Kaibigan, ang Kristyanismo ay hindi patungkol sa pagtakas sa judgment ng Diyos. Although kasama ito sa benepisyo ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Pero ang Kristyanismo ay patungkol sa pagpapalago mo ng relasyon mo sa Diyos. Kung lumapit ka lang sa Diyos dahil natakot ka sa judgment, ay kulang yan para manatili ka na naglilingkod at lumalakad kasama niya. Hindi magtatagal ay mapapagod ka kasi ang motivation mo ay hindi pagmamahal sa Diyos. Kailangan mo lumago sa nagmamahalang relasyon sa Diyos at ito ang magpapanatili sa iyong epektibo sa pagbabahagi ng mabuting balita. Kaya nga, kung gusto mo maging effective sa evangelism, ay araw-araw ay tinatanggap mo dapat at nire-refresh mo sa iyong sarili ang pagmamahal at kabutihan ng Diyos. At ito naman ang ibabahagi mo din sa iba. Kaibigan, tandaan mo, hindi ka ambassador ng Panginoon dahil nagpresenta ka o ibinoto mo ang sarili mo, kundi naging ambassador ka dahil pinili ka ng Diyos. Sabi sa John 15:6, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Kaibigan, pinili ka at hiniwalay ng Diyos. Ito ay sobrang malaking blessing dahil kung tayo ang pipili sa Kanya, ay maaring sabihin niya, ikaw pinilit mo sarili mo sa akin. Yan, nahihirapan ka sa gawain, bahala ka, ginusto mo yan. Of course, hindi naman sasabihin ng Diyos yun. Pero tingnan mo ito, pag siya naman ang pumili sa'yo, sasabihin niya,
Ako ang pumili sa'yo. Cargo kita, sagot kita sa kung ano man ang mangyayari sa'yo. Bakit? Dahil pinili kita. Kaya kaibigan, kung pinili ka ng Panginoong Yesus, ay hindi ka na kabilang sa mundong ito. At kung hindi ka na taga rito sa mundo, ay hindi ka na mabubuhay dapat para sa mundo. Hindi ka na mamumuhay para sa material na bagay dito sa mundo. Sabi sa Philippians 3:20, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Kaya kaibigan, tandaan mo na ikaw ay ambassador o representative ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kaya huwag mong isipin parang hindi yata ako bagay dyan. Nakakagawa pa ako ng kasalanan. Nakakapagsungit pa din ako. Hindi ako marunong. Hindi ako matalino. Hindi ko pa kabisado ang Bible. Hindi ko kaya maging ambassador ng kaligtasan. Masama ang nakaraan ko. Masama ang tingin sa akin sa office. At baka sabihin nila ay nagpapanggap lang ako. Mali kaibigan. Kapag pinili ka ng Diyos, ay hindi mahalaga kung sino ang magre-reject sa'yo. Kung ang Diyos ang pumili sa'yo, hindi ito mapipigilan ng kahit anong opinion ng ibang tao. Hindi ito mapipigilan ng kahit anong persecution o pag-iisip ng masama sa'yo ng ibang tao. Kaya nga bilang ambassador, araw-araw kausapin mo ang Diyos at basahin mo yung kanyang salita. Alamin mo sa Bible kung anong direksyon niya para sa'yo. Mag-report ka sa kanya at kumuha ng iyong assignment araw-araw. Hayaan mo na ang kanyang salita ang magbago sa isip mo at sumunod sa kanyang instruction. Makinig ka sa conviction o prompting sa'yo ng banal na spirito. Maaaring sinasabi niya sa'yo, itong taong ito, kausapin mo, bahaginan mo ng gospel. Dito sa opisina nyo o sa eskwelahan mo ay paliwanagin mo ang iyong ilaw. Tawagan mo ang taong ito at ipakita mo sa kanya ang aking pagmamalasakit at pagmamahal. Tandaan mo na kapag ikaw ay ambassador ng Diyos, ay ang agenda na ng Diyos ang iyong iniisip. At hindi na ang agenda mo. Handang-handa ka sa ipapagawa ng Diyos sa iyo. Lord, anong gusto mong sabihin ko sa taong ito? Ikaw ay nabubuhay na para sa Panginoong Yesus at hindi na sa sarili mo. Si Dr. Martin Niemöller ay isang German pastor. Bago siya ikulong ni Hitler, ay binigyan muna siya ng 30 minutes para kausapin siya. At nag-usap nga sila ni Hitler na nagkumbinsi sa kanya na iwanan na ang kanyang Kristyanismo at sumama sa kanyang puwersa. At sa loob ng 30 minutes ay nag-usap sila patungkol sa filosofiya at ideology ni Hitler. Pero hindi nakumbinsi si Niemöller, kaya ito ay ikinulong pa din. Matapos ang ilang taon ay nakalaya si Niemöller. At inamin niya sa maraming tao na may vision siya na patuloy na bumabagabag sa kanya. Napapanaginipan niya na nakatayo si Hitler sa harap ng judgment seat ng Diyos. At siya din ay naroon sa isang tabi. Tinatanong ng Panginoong Hesus si Hitler, ano ang iyong excuse sa mga nagawa mong krimen? Alam mo, sabi ni Hitler, wala pong nagsabi sa akin patungkol sa kaligtasan. Alam mo, sabi ni Niemöller, ay sinayang ko ang 30 minutes na binigay sa akin para makipagtalo lang sa philosophy, pero hindi ko man lang binahagi ang pagmamahal ng Diyos sa Kanya. Kaibigan, dalangin ko, nasasabihin mo itong verse na ito sa Romans 1:16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. May nagsabi, evangelism is not a professional job for a few trained men, but is instead the unrelenting responsibility of every person who belongs to the company of Jesus. Kaibigan, live your purpose. Be an ambassador for Christ. Paano nga ba tayo magiging ambassador ng Panginoong Yesus? Una, be an ambassador of salvation. At pangalawa, ay be an ambassador of righteousness. Maging representative ka ng Diyos sa kabanalan. Kaibigan, kung tatanungin ba halimbawa ang iyong kaopisina, ito bang si Alex ay Kristiyano? Paano kaya sila sasagot? Ay oo, Kristiyano yan. Palagi yang nananalangin bago kumain. Tapos nananalangin din siya para sa amin kapag nakikita niya kaming may pinagdadaanan. Palagi siyang available para kami tulungan at payuhan. At isa pa, siya ang best employee namin dito sa company.
wow, grabe, talagang spirit-filled ang buhay. O sasabihin nila, naku, hindi ko alam eh. O kaya sasabihin nila, ano ka, hilo? Lagi nga namin kasama yan sa kalokohan eh. Tapos, hindi pa maganda performance niyan sa trabaho. Laging late at konti lang ang output. Tapos may attitude pa na palaaway at chismis. Kaibigan, suriin mo ang iyong sarili. Ikaw ba ay namumuhay ng nakahiwalay sa gawi ng mundo? Sabi sa Matthew 5:16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ng inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Ang ibig sabihin ng paliwanagin ay babantayan mo ang iyong lakad. Kung ito ba ay nakakalugod sa Diyos o hindi. Kung sa lahat ng area ng iyong buhay ay sinisikap mo paluguran ang Diyos, ay magliliwanag ka sa harap ng mga tao at pupurihin nila ang Diyos dahil sa iyo. Kaibigan, huwag mo hayaan ng buhay mo ay maging dahilan para lumayo ang loob ng mga tao sa Diyos. Kasi kung nakikita nila na taliwas ang ginagawa mo kaysa sa kiniklaim mong Krisyano ka, naku, lalayo sila sa Diyos. Sabi sa Mateo 18:6, mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito na nananampalataya sa akin. Grabe, hindi ko ma-imagine kung gaano kasakit ang parusa na ito na lulunurin sa dagat. Pero ang sabi ay mas mabuti pa na malunod ka na lang kaysa maranasan mo ang parusang gagawin sa mga taong naging dahilan ng pagkakasala ng iba. Kaya kaibigan, tingnan natin ang ating sarili. Kung meron bang tao ang na-offend natin at dahil dito lumayo sila sa Diyos o dahil doon ay nagkasala sila sa Diyos, maaaring kasama mo siya sa Bible study dati pero dahil sa pinakita mong maling halimbawa ay hindi na siya bumalik ulit. O kaya maaaring matagal mo nang niyaya ang kaklase mo o kaibigan mo papunta sa church kaya lang dahil sa attitude mo ay nate-turn off siya sa Christianity. Kaibigan, alalahanin mo palagi na ikaw ay ambassador for salvation at ikaw din ay ambassador for righteousness. Sabi ni Brigham Young, let us preach righteousness and practice it. I do not wish to preach what I do not practice. Sabi sa Colossians 4:5-6, mamuhay kayong may karunungan sa kanila na mga nasa labas at samantalahin ninyo ang panahon. Ang inyong pananalita ay maging mapagbiyayang lagi na may lasang asin upang malaman ninyo kung anong dapat ninyong isagot sa bawat isa. Ang sabi dito ay mamuhay kayong may karunungan sa harap ng mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin ng may karunungan ay kung ano ang sinasabi mo ay yun din ang ginagawa mo. Bakit? Kasi hindi ka magiging epektibong patotoo sa mga taong dinadala mo sa Panginoong Yesus kung sinasabi mong ikaw ay alagad ng Panginoong Yesus, nagpapadala ka ng mga verse sa social media, nagpe-pray ka pa sa office o sa bahay o sa church, pero ikaw naman ay laging may kaaway, ay hindi ka magiging epektibong patotoo. May dalawang prinsipyo tayong matututunan sa verse na ito. Una, ay kailangan mo magkaroon ng wisdom. Kung anong iisipin mo, kung anong sasabihin mo, kung anong magiging reaction mo sa lahat ng sitwasyon sa harap ng mga hindi nananampalataya sa Panginoong Yesus. Kung ano man ang sinasabi natin, ay kailangan itong consistent at accurate at match sa ating aksyon upang maging epektibo ang ating pagiging ambassador sa mga tao. Pangalawa, ang sabi sa talata ay samantalahin ninyo ang panahon. Ang ibig sabihin ay ang lahat ng panahon na binibigay sa atin ng Diyos ay mahalaga at kailangan natin itong ma-maximize para sa paglilingkod sa Diyos. Ang ibig sabihin, hindi ka magsasayang ng oras sa mga bagay na hindi makakapagsulong ng kaharian ng Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi ka na magtatrabaho, kundi kahit nasa trabaho ka ay nagbabahagi ka ng kaligtasan sa iba at gumagawa ng alagad. Naalala ko yung kaibigan kong doktor ay tuwing merong nagpapacheck up sa kanya, ay binabahagi na niya muna ng gospel. Yung isa ko namang kaibigan ay sa kanilang opisina ay nagsimula siya ng Bible study at naging regular na ito once a week. Ito na yung kanyang naging D-group sa trabaho. Yung isang kakilala ko naman na may-ari ng kumpanya ay nagko-conduct sila ng Bible study once a week. Nag-i-invite sila ng pastor
para mag-minister sa kanila. Nagpagawa din sila ng isang space para sa kanilang worship service paglinggo. Kaibigan, kahit anong ginagawa mo ay gawin mo ito for God's glory. You are God's ambassador for righteousness. Kaya nga, ingatan natin pati na yung ating pananalita. Bakit? Kasi sabi sa Luke 6:45, ganoon din naman ng tao. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ang puso niya. Ngunit ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ang puso niya. Sapagkat kung ano ang nasa puso ng isang tao, yun din ang lumalabas sa kanyang bibig. Sabi sa talata, ay kung anong nasa puso, ayun din ang lumalabas sa kanyang bibig. Grabe, nakakaalarma ito dahil kung anong lumalabas sa iyong bibig ay nanggagaling pala sa puso. Ang hindi magandang pananalita ay galing sa hindi magandang puso. Ang mabuti at magandang pananalita ay galing sa mabuti at magandang puso. Sabi sa Santiago 3:11, maaari bang lumabas sa iisang bukal ang matabang na tubig at ang maalat na tubig? Hindi. Siyempre, hindi ang sagot. Bakit? Kasi ang tubig alat ay galing din sa maalat na bukal. At kung tabang naman ang tubig, ay galing naman yan sa tabang na bukal. Ganon din, ang maalat at sinungaling na pananalita ay galing sa maalat at mandaraya na puso. Kung hindi ka napagkakatiwalaan sa iyong salita, kung palagi ka nagwawala kahit na konting pagkakamali lang, ay galing ito sa puso na hindi malapit sa Diyos. Ibigan, mag-ingat ka sa social media kung anong pinopost mo. Kung yan ay parinig, complaint o pag-atake sa iba, sa ibang tao, ay tandaan mo, yan din ang laman ng puso mo. Tandaan mo na sa bawat words na tinatype mo, ay dinidisplay mo din ang laman ng iyong puso. Kaya nga ako nabibless sa ating kapatiran dito sa WOTG kasi ang kanilang mga post ay patungkol sa salita ng Diyos. At dito mo nakikita kung ano ang laman ng kanilang puso. Sabi ni James H. Tom, if you try to improve one person by being a good example, you're improving two. If you try to improve someone without being a good example, you won't improve anybody. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Ano ang kahulugan sa buhay mo ng pagiging mabuting halimbawa ng pananalita? Ano ang kahulugan ng mabuting modelo sa iyong buhay? Ano ang halimbawa ng pagiging pure o malinis? Kaibigan, tandaan mo ito. Ikaw ay ambassador of righteousness. Nire-represent mo ang Panginoong Hesus kahit nasan ka. Kahit mag-ingat ka sa iyong paglakad, siguraduhin mo na lumalago ang relasyon mo sa Diyos. Dahil kung ano ang klase ng relasyon meron ka sa Diyos, ayan din ang ilalabas ng iyong puso at bibig. Kung anemic ang relasyon mo sa Diyos, ay anemic din ang pagsunod mo sa Diyos. May binibenta kaming lupa at may gustong bumili. Kaya lang, ay may temptation ako na huwag i-declare ang tamang presyo para mas mababa ang capital gains tax. Kaya lang, niremind ako ng Diyos na hindi ako magiging representative niya ng kabanalan kung ako ay mandadaya. Sabi ni Martin Luther King Jr., the time is always right to do what is right. So, paano nga ba tayo magiging epektibong ambassador ng Panginoong Hesus? Una, be an ambassador of salvation. At pangalawa ay be an ambassador of righteousness. At ang panghuli ay be an ambassador of love. Maging representative ka ng Diyos sa pagmamahal. Basahin natin ang two greatest commandment. Matthew 22:37-39. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pansinin natin na bago inutos ng Diyos na mahalin natin ang ating kapwa, ay inuna niya na iutos ang pinakamahalaga. Ang mahalin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip. Bakit? Kasi kung hindi mo mahal ang Diyos ng buong puso, ay hindi mo magagawang magmahal ng kapwa. Kung hindi mo mas mahal ang Diyos kaysa sa iyong sarili, ay mahihirapan kang magpatawad, tumulong at maglingkod sa iba. Kaya nga, bilang ambassador o representative ng pagmamahal ng Diyos sa iba, ay kailangan mong palaguin ang pagmamahal mo sa Diyos muna. Ito ang pinakamahalagang bagay at pinaka-priority mo sa iyong buhay. Kasi kung mahal mo ang Diyos, sisiguraduhin mo
na maranasan din ng mga naliligaw ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Pero hindi mo alam kung paano mo i-deliver sa kanila yung pagmamahal ng Diyos sa kanila kung ikaw mismo hindi mo nararanasan ang Diyos. Para mas maintindihan natin ang ating role bilang ambassador, ay tingnan natin ang ibig sabihin ng ambassador nung panahon ng Roman Empire. Merong dalawang klase ng nasasakupan na probinsya sa Roman Empire, yung senatorial at imperial. Yung senatorial provinces ay mapayapa at submissive sa Rome. Pero yung imperial provinces ay may mga taong nagre-rebelde at ayaw nila sa policy ng Rome. Kaya kailangan itong padalhan ng Rome ng ambassador para mapanatili ang kapayapaan. Sa kaparehas na paraan, ikaw at ako ay pinadala ng Diyos bilang ambassador para maipanumbalik ang pagmamahal ng mga tao sa Diyos, para maipanumbalik yung mga nagre-rebelde sa Diyos. Na mula sa rebelyon at walang pagka-interes sa Diyos, ay magkaroon sila ng bagong puso na magmamahal sa Diyos. At sinong gagamitin ng Diyos? Ikaw at ako na ginawa niyang ambassador. Ikaw at ako ay binigyan ng authority ng Diyos na magsalita at kumilos in behalf of the Lord Jesus. Binigyan tayo ng obligasyon ng Panginoong Hesus gaya ng utos sa Kanya ng Kanyang Ama. Sabi ng Panginoong Hesus sa Kanyang Ama sa John 17:18, kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. Now, yung sila ay ikaw at ako na mga alagad ng Panginoong Hesus o mga Kristiyano. Ang ibig sabihin ay lahat tayo, hindi lang pastor at D-group leaders, kundi lahat tayong mga nananampalataya sa Panginoong Hesus ay sinusugo para hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Pero ang tanong ay paano natin maipapakita ang pagmamahal ng Diyos sa mga naliligaw sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating pagmamahal din sa kanila. Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisang-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Makikita natin sa talata na ang Panginoong Hesus ang tunay na ambassador ng pagmamahal ng Diyos sa mga tao. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang i-represent ang kanyang Ama bilang mapagmahal na Diyos. Ang pagmamahal ay merong ginagawa o aksyon, kagaya ng ginawa ng Panginoong Hesus, at kadalasan ito ay sacrifice para sa ikabubuti ng iba. Kaya nga na-appreciate ko ang mga D-group leaders na nagsasacrifice ng time para pangunahan ng kanilang mga D-group members upang maging kagaya ng Panginoon sa salita, character, at sa passion na maglingkod. Pati na ang ating mga volunteers sa intercessory, digital missionaries, Wednesday equipping, app live worship service, at iba pang activities. Kasi hindi ito madali dahil kailangan ng sakripisyo sa inyong oras at talento. Pero ginagawa nyo pa din dahil mahal nyo ang mga taong makikinabang sa inyong paglilingkod. Yung bang tipong gusto mo na magpahinga dahil galing ka ng trabaho pero naaalala mo na may D-group ka. Kaya naghahanda ka, pinag-aaralan mo ang materials bago pa dumating ang araw ng inyong D-group. Bakit? Kasi nag-aalala ka sa D-group member mo na masira ang momentum ng kanilang pananabik sa Diyos at kahandaang matuto. Gusto mo, tuloy-tuloy mo silang palakasin at ihanda sa paggawa ng alagad. Kaibigan, ikaw at ako ay ambassadors of love. At syempre, ang pagmamahal ay hindi lang nakikita sa D-group setting o pag-volunteer sa church, kundi sa mga practical na bagay. Sabi sa 1 John 3:17-18, kapag nakikita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Parang sinasabi dito na kung meron kang tinapay tapos hindi mo hinati para mabigyan ng isang taong nagugutom, ay hindi mo pwedeng sabihin mahal mo ang Diyos. Kahit gaano ka kadalas magsabi ng I love you Lord, tapos sa iyong t-shirt nakalagay I love you Lord Jesus, pero hindi ka handang magsakripisyo para maipakita mo ang pagmamahal mo sa iba, ay ang ibig sabihin ay hindi totoo ang kiniklaim mo.
Kaya nga, tandaan mo kaibigan, na ang pagmamahal ay hindi lang emotion, kung hindi ito ay pinapakita sa gawa. Kung malamig ang puso mo sa mga kapuspalad o nangangailangan ng tulong, ay nagpapahiwatig din ito na malayo ang relasyon mo sa Diyos. Santiago 2:14, mga kapatid, ano mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa. Maliligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Ang tanong sa talata ay maliligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Ay ibig sabihin, may uri pala ng pananampalataya na hindi nakakapagligtas at may uri ng pananampalataya na nakakapagligtas. Yung isa ay patay na pananampalataya. Hindi ito totoong faith. Nasa ulo lang ito at wala sa puso. Kasi walang bunga sa kanyang buhay. Walang pagbabago at walang gawa na nagpapatunay na siya ay talagang nananampalataya. Samantalang yung isang uri ay buhay na pananampalataya. Ito ang merong bunga. Ito ang nagbubunga ng pagbabago sa tao at nagbubunga ng gawa. Then tuloy natin ang talata. Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin niyo sa kanya, patnubayang kanawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang naidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Now, hindi ibig sabihin na maliligtas tayo dahil sa gawa, kundi ang hinahanap ni Santiago dito ay yung patunay na nananampalataya talaga ang isang tao at mapapatunayan lang ito kapag nakikita yung kanyang gawa. At kapag nakikita sa buhay ng isang tao ang bunga ng kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng gawa, ay magpapatunay ito na buhay ang kanyang pananampalataya at siya ay ligtas. Pero kung sinasabi niya na siya ay nananampalataya, kaya ligtas na siya, kaya lang wala namang bunga sa kanya, gaya ng pagmamahal sa kanyang kapwa, gaya ng pagtulong sa nangangailangan, ay maaring patay ang kanyang pananampalataya. Nakakalungkot kasi akala din natin na ang pananampalataya ay nasa dami ng alam natin sa Bible. Na pag mas marami ka alam sa Bible, ay mas spiritual ka. Kaya pag nagdi-group ay gusto malalim na Bible study, pero pag ang topic ay family, relationships, ay saka na lang yan. Kaibigan, mas mahalaga yan kaysa sa dami ng pinag-aralan mong book study na natili lang sa ulo. Kasi gusto ng Diyos na ang faith natin ay napapakita sa gawa ng pagmamahal na i-apply sa asawa, anak, kapatid, magulang, katrabaho, at pati sa kasamahan sa ministry. Bakit? Kasi tayo ay ambassador of love. Representative ka ng pagmamahal ng Diyos sa iba. Ikaw ang magpaparana sa kanila kung paano magmahal ng Diyos. Sa bahay ay may problema kami at challenges na pinagdadaanan. Pero ang dalangin ko palagi ay, Lord, turuan niyo ako magmahal ng walang kondisyon. Kasi may tendency ako magalit at magtanim ng sama ng loob. Kaya pinapaalala niya sa akin na kailangan ng aking pamilya na maranasan ang pagmamahal niya ng walang kapalit. Ako na nagsasabi na alagad ako ng Panginoong Yesus. Kaibigan, simple lang ang Christianity. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, huwag nating i-complicate sa dami ng doctrines at theological terms. Ang purpose ng Diyos sa atin ay sa pamamagitan nating mga anak ng Diyos ay maipakita niya kung gaano niya kamahal ang mga tao. Yun lang. Sabi sa John 13:34-35, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Now, hindi sinabi dyan na kung kayo'y magpipreach ay malalaman na kayo'y alagad ko. Hindi sinabi dyan na kung magaling ka sa apologetics ay malalaman na kayo'y alagad ko. Hindi, ang sabi dyan ay malalaman na kayo'y alagad ko kapag nagmamahalan kayo. May kapatiran na kinumusta ko kung okay na ba kayo ng isang kapatiran. Kasi may conflict sila. Pero hindi ko sasabihin yung pangalan. At natuwa ako kasi nagtanong yung isa, sabi niya, bakit niyo po kinukumusta? Sabi ko, di ba gusto niyo magdala ng kaluluwa sa Diyos? Kung yun ang nais niyo, ay dapat malaman na alagad kayo ng Diyos para maniwala sila. Pero paano mangyayari yun? Mangyayari yun pag nakikita kayong nag-resolve ng problema, nagpatawaran, masayang nag-uusap, nagmamahalan, kahit pa nga merong naging conflict. Kaya nga, hindi sapat na
pag-usapan lang natin ang pagmamahal, kundi kailangan itong gawin o isabuhay talaga. Kailangan itanong sa atin ng mga tao, bakit ka ganyan magmahal? Ganyan ang ginagawa sa'yo pero minamahal mo pa rin. Tapos sasagot ka, kasi alagad ako ng Panginoong Yesus. Kasi mas mahal ko ang Diyos kaysa sa sarili ko. Sa isang meeting, meron nag-disagree. At yung isa ay meron din siyang point. Kaya nag-explain siya pabalik. Kaya lang silang dalawa ay ayaw talaga magbigayan. Bagamat hindi naman natuloy sa away, ay nagkaroon ng cold treatment. Now, dahil dito ay hindi na sila nagsasama sa isang ministry. Alam mo, nakakalungkot kasi mas mahal natin yung ating sarili kaysa sa Diyos. Kasi kung mas mahal natin ang Diyos, ay kahit anong offense sa atin, ay palalagpasin natin. Lord, mas mahal kita kaysa sa nasaling na pride ko. Mamahalin ko ang taong ito at ipapakita ko na ako ay alagad mo. Kaya kaibigan, suriin natin yung ating sarili. Kung meron bang tao na hanggang ngayon ay hindi natin kinakausap. Kung meron bang tao na hanggang ngayon ay hindi natin nire-resolve yung conflict. 1 John 4:20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napopuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Sabi ni Jack Hyles, you will never really love until you love someone who hates you. Merong bagong mag-asawa ang nagkaroon ng problema. 1 buwan matapos ang kanilang kasal. Yung lalaki ay binugbog niya yung kanyang asawa dahil siya ay lasing. Alam mo, nung naimasmasan ang lalaki, pumayag silang magpa-counsel. Tinanong ng pastor kung bakit niya nagawa ito sa kanyang asawa. Alam mo, sa sobrang guilt, ay humagulgol ang lalaki at humingi ng tawad. Lumalabas kasi na ang dahilan ng kanyang pagiging violente ay yung addiction niya sa alak. Pero kapag siya naman ay normal at hindi lasing, maamo siya at mahal na mahal niya yung kanyang asawa. Sabi ng pastor, ay hindi ka pwedeng mamuhay ng double life. Kailangan mo i-give up ang pag-inom o harapin mo ang consequence ng paghihiwalay nyo. Ibigan, ganon din naman. Hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos na mahal natin siya, pero ayaw natin i-give up ang mga nagiging sagabal para masunod natin ang kalooban niya na magmahal na walang kondisyon. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng double life. Kaibigan, marahil gusto mo ding magawa ang purpose ng Diyos para sa iyo. Gusto mo ding maging ambassador niya. Ang unang hakbang ay kailangan ikaw mismo ay mabalik ang naputol mong relasyon sa Kanya dahil sa kasalanan. Paano? Ilagay mo pananampalataya mo sa Panginoong Yesus. Pag ginawa mo ito, patatawarin ka niya sa iyong mga kasalanan at bibigyan ng karapatang maging anak niya. Kahit nasan ka ngayon, ay pahayag mong pananampalataya mo sa Panginoong Yesus. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan, patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko ng aking kasalanan. Tulungan mo ako maging ambassador mo sa aking mga mahal sa buhay. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanya kitang mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kabigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join. At may magre-reply sa iyo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga regularly na nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mong maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng donation page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos, ay iiwan ko ito sa inyo. Be kind, generous, and loving to one another, so all may see God's love through you. Kaibigan, alalahanin mo na ikaw ay ambassador o representative ng Diyos dito sa lupa.
para sa mga taong naliligaw, nagtatampo at nagre-rebelde sa Diyos. Ito ang iyong purpose na mas mataas kaysa sa iyong career. Paano mo ito gagawin? Be an ambassador of salvation. Ikaw ang magre-represent sa Panginoong Yesus sa paghahanap ng mga naliligaw at ipapakilala mo sa kanila ang Panginoong Yesus at gagawin mo silang alagad. Pangalawa, be an ambassador of righteousness. I-represent mo sa kanila ang kabanalan ng Panginoong Yesus. Kung anong karakter ng Panginoong Yesus, ay yun ang gusto mong makita nila sa iyo. Kahit nasan ka, tahanan, trabaho, eskwelahan, palengke, mall o sa church, hahayaan mo na makita nila na iba ka dahil ikaw ay alagad ng Panginoong Yesus. Pangatlo, be an ambassador of love. Ipaparanas mo ang pagmamahal ng Diyos sa mga tao nang walang kondisyon sa pamamagitan mo. Simulan mong tumulong sa mga nangangailangan, maging generous, mapagpatawad, mapagpasensya upang manumbalik ang mga tao sa Diyos. Kapag ginagawa mo ito, ay nagiging inspirasyon ng buhay mo sa iba at nagkakaroon ka ng totoong fulfillment dahil nagagawa mo ang pinakamataas na job description na ang nagbigay ay ang ating King of Kings at Creator, ang Panginoong Yesus. God bless.